Narito na ang pambansang talk ng Pilipinas. G3 San Diego, Pat P. Daza, Alex Calieja, Corina Sanchez Roas, and special guest co-host Gina Crab. Yes! Powerful! Gina Crab, ang mga crab po ay mula po sa Farmer's Market. Sa Dalampasigan. Sa Dalampasigan. Oh, interesting topic tayo ngayon on bullying. Pag nabully ang anak nyo sa school, anong ginagawa ninyo? Ikaw, Corina, anong Ako? ginagawa mo? Ang ginagawa ko, Oo. una, hindi nila kaya si Pilar. Nakasona ang anak ko. Ayan, mabuti na lang ang masona. Manang-mana. Tapos si Pepe, siya yung bully. Loko lang. Loko lang, oo. Ito, bagong-bago sa akin to ay Roblox daw, Roblox, pinag-uusapan. Dahil dapat daw iban. Alam mo kung bakit? Kasi nga bad influence daw to sa mga kabataan. Ay, nako. BI! Yan ang mga nakaka-chin up na topics natin tonight. Very sharp and pointed. Tignan nyo lang ako ganyan. Ano ang ganap? What's the G? Ano ang ganap What's ninyo? the What's G? the ganap? Okay, G. Oh, ikaw, G. Oh, me, I have a very interesting ganap this week. Oh. Lagi naman. Oo, kasi Nakita ko nga sa post mo. really, okay. Sino na naman yun? Hindi. Guess natin? Ay, joke lang. Joke Moving lang. na. I belong to a group of girls that have dinner once a month. We've been doing, ang tawag namin sa sarili namin, Lolas. Through the 26 years, never kami nag-ulit ng restaurant. So, ibig sabihin, parating may new restaurant. Oy, Siguro galing na. naman. Yes. Dapat i-share mo yung restaurant Hashtag guide. Lola's Monthly Dinner. Ganun naman ang ganap. Lolas. Okay, ako naman, G3. Kung ikaw, puro kainan. Ako naman, kami na nag-produce ng Summer Blast Oh, wow. dyan sa Philippine Arena at saka sa stadium. Yun lang naman. Powerful. Powerful! Kaya maraming salamat po sa arena at saka stadium kasi ang Bright Light ang nag-produce. Hindi mo kami binigyan Kaya ng nga, hindi racket. pa ako nakapunta dyan sa arena. Oh, sige, next time. Next year. Anyway. Tapos na eh. And you, Anyhow, Alex? Anyway. Sige, Bracket, galing ako sa Japan. Again? Naman. Yes, nag-show kami dyan sa Saitama, Gotemba, at sa may Nagoya. Maraming salamat sa mga Filipino community na nanonood sa atin. At syempre nakikita mo yung mga family, Yeah. magkakasama dyan. Yeah. At hindi po totoo na sa Japan ang mga Pinoy hindi naglalabasan. Naglabasan sila doon para manood. Ang sarap talaga sa Japan. Oo nga. Sana madala I mo love- kami dyan. Sana nga, sana nga. Madadala ko kayo dyan. Ikinakayaman mo ba yan? Sobra. Sobra. I'm getting to your level. Malalaman mo na dumadami pera niya pag kumakapal na yung Yes. buhok niya. Ay, ito si Japan. China. Kailangan natin tanongin si Hindi, China. ako naman, excited ako magtingin-tingin ng mga staycation kasi magbabakasyon na 4 na araw na lang tapos na kami sa school! Oh, wow! End of Achievement! school na April 30, so wala na, pahinga na ang pagising ng madaling Araw, correct. So okay, excited ako dyan. Kung saan tayo Ayan. pupunta. Oo. Yes. Eh, Miss Totoo yun, Corina. no? Pinagkakaabalahan namin ngayon kung ano ang mga extracurriculars ng mga bata. Ayun, pag summer. Kasi, they say formative years is until 7 years old. Yes. So, ano yung academics nila at ano ang sports. sports. Sports dapat, right? Or Ito ngayon arts. ang nalaman ko. Oh. Sa lahat ng mga eskwelahan ngayon ng pambata, nag-i-Inglisan sila ng nag-i-Inglisan. Hirap na sila lahat ngayon magsalita ng Oh my God. Filipino. Oh my What's happening to our world? It's terrible. Yes. It's really, really terrible. What's- Kasi, napapanood nila sa online eh. Puro English, si Peppa Pig. Oh, May hindi. accent Coco pa. melon. Cocomelon. Cocomelon. Pero ito, add ko lang Tiguri kasi yung anak ko, yung bunso, lumaki siya sa US pero nagtatagalog siya. Congratulations. Kaya parang even sa school niya kahit English siya, pag kinausap siya Tagalog, nakatagalog siya. So, kinarir ko naman na talagang nagtatagalog ang mga anak, even the panganay, kasi pahirapan ko sarili ko. Yes. At saka advantage talaga you know 2 languages, at least bilingual. So, after what's your ganap, punta naman tayo dito sa nagaganap na bullying sa mga kabataan ngayon. Totoo. Parents like me, nako, panoorin po natin ito. Pinagsasabihan ko sila na pag binubuli sila, maging kind lang sila sa mga nang bubuli sa kanila. Kakausapin ko yung anak ko na maging strong siya and then kung ano yung nangyari, ko-comfort ko siya at magpa-pray kami
Dahil kung kakilala ko naman yung nag-uli, nakausapin ko yung magulang para magkaayos ka. Naku, palapatol ako. Talaga. Bubulihin ko rin yung bata. Pero, puwera biro, syempre, magsusubong ako sa principal. At syempre, dapat ipatawag din ang mga magulang ng batang yon. Baka kailangan lang kausapin yung bata at turuan ng good manners and right conduct. O, yun lang. Yun ang tanong, paano ba ihahandle ang mga bully? Ano ang dapat gawin ng mga kabataan na biktima ng bullying na physical, yung face-to-face? Magsusumbong ba sila sa teacher or parents or dapat ba silang lumaban para hindi mabully? Sa cyber world naman, sa online, sino ang pagsusumbungan kapag ikaw ay nabubuli o sinisiraan o nililibelo? Joining us is DICT Secretary Henry Aguda. Ayan. Thank you for coming over. Good evening, Sec. Ayun, okay. So, unahin natin sa Cyber. Hindi cyber, yung physical. Physical, oo. Kung ikaw, mabuli ang anak mo, Ay. sir, yung sa talaga, yung sa Sa school. playground. So depende sa lugar, no? Usually sa school, nandiyan naman yung teacher, Guidance. counselor, guidance counselor. If it's outside the school, nandiyan naman yung barangay. Siguro yung extreme case, sa ano na yan, sa pulis. Oo. Pero marami ngayon na nagsusu, cyber libel. May nakausap ako, correct me if I'm wrong, cyber libel becomes cyber libel pag may ginagamit na computer. Tama. Anong gagawin niya para magsumbong? Or kung kunwari, tumanggap daw ako ng 10 million pesos. Oh my Maleta! God! Maleta! Para sa isang interview. Sa isang interview. Oo, Sige, okay. kanino ako pwede lumapit? Yan. Oo. So, sa amin, meron kaming action center. Tawag niya 1326 at dict.gov.ph. So, kung electronic siya, let's say sa social media, i-screen cap nyo lang. Or better yet, Screen give us record. the URL, Oo. tapos i-attach nyo sa email nyo. Yeah. Ang kagandahan niyan, yung team namin sa DICT, gumamit na ng AI. Kaya kahit na ilan ang pumasok niyan sa 1326 na email na yan, within the day, nasasagot yan. At ifo-forward niya kung halimbawa DOJ matter siya o kaya PNP matter or CICC, i-slot na yon. Tapos, itra-track namin yon. Sino magte-take down, no? So, yung takedown process naman, let's say may isang website na ginamit yung dinipfake kayo, Oo, halimbawa. yeah. Tapos, hindi lang libel yon, talagang identity theft pa. Yes. CICC, which is an attached agency of the ICT, can immediately execute a blocking order. Blocking meaning tatanggalin yan. Oo, Diba? oo. Kapag ka naman nasa likod ng platform, nasa Facebook o kaya nasa YouTube, Yeah. nagpapadala kami ng official request to Facebook and YouTube. Dati sabi nila matagal. Matagal. Yeah. Taon. Mahirap daw kausap ang Meta. Yeah. Dito tumatagal yan. Tumatagal yan kasi it's a balance between freedom of expression and yung nakakasakit na content. Doon minsan tumatagal. Baga yung gray area ang medyo tumatagal. Pero pagka apparent na, let's say, image ko, ginamit ka agad. Ginamit. Ayan, ano lang, Identity kahapon theft. lang, Oh. na-experience ko yan, may gumamit, dinipfake, pinadala namin. Eh, syempre, ako na nagsabi, hindi ako yan. Oo. Taken down in a few minutes. Just the post or the entire site? The post, the content, post. the content, Ah, the okay. content. Basta sa likod siya ng ng platform. What if it's bashing? Anong pwede kong gawin kung ako, for example, nabash ako? Yan, dapat magfa-file ka na ng kaso. Kasi Kaso? kasi it becomes a personal complaint. Attack. Kasi But ikaw yung makakaramdaman can I tap kung the inabash ka. help of the agency? Oo naman. Ah, Oo. okay. Baga So mangyayari bakit sa ba CICC, marami we'll pa rin advise troll you. farm, Sec? Kasi it's a matter of economics kumikita sila So ang kalakaran ng social media is engagement. Correct. The more engagement you have, More chances of winning. the more chances of you getting paid by the platform. And is it true that negative engagement is higher than By positive? 6 times. Wow. So, good news travels slower than bad news. Oh. And bad news, pag controversial siya, can become more viral 6 times more. That's Faster. insane. Sec, na-mention nyo kanina, may pinadown kayo. Doon na kayo nag-stop, ano mo yun, no? Choice mo yun, no? Kung satisfied ka na doon. Pero pwede ka mag-ano ng case. Pwede. Magdemanda. Demanda. Oo, Sino pwede. lalapitan? Pero kaya lang,
yung hirap na paghanap sa isang anonymous, that's another story. No? Siyempre, kailangan malaman mo kung sino yung huli ng Padala. police. Oo. Ang difficulty with social media platform is pag anonymize siya, trolls normally are anonymized. Oo. Hindi mo alam ngayon kung sino Sino kakausawan. kakasuhan mo. Kaya doon sa ibang bansa, hino-hold nilang accountable yung platform. Yung sinasabi ni Patpi kasi kanina about trolls, yung troll kasi madali namang makita na fake. Oo. Tama. Pag So walang I mean, picture. so why give them the platform Platform. if they are Fake. So bakit hindi magawa ng paraan yun? Nobody has put it forward to the Supreme Court of the universe. Ano bang gagawin? Hindi sila nandito sa Pinas, yun ang problema eh. Yeah. They Talaga? operate outside of our jurisdiction. Pero ito naman ang sabi ng social media platform. Basta maglagay na kayo ng batas sa Pilipinas na bawal yung mga ganyang klase, susunod daw sila. Meron na ba tayong wala Meron ba batas? tayong batas? Wala. May mga pending bills na Oo. sa Pending. Senate and Congress. Oo. And siguro hindi matatapos itong taon na lalabas na sila ng law on But that. we have a cyberbullying law. We do. We Oh, do. ayan. But like, Pero yun nga ang question eh. For example, yung sinabi ni Sec, may isa siyang pinadown. Oo. Eh di pa kulitan tayo. Oo. Down mo, mag-upload ako ng bago. Tama. Down? Eh, kasi nga hindi mo Yeah. napuputol yung ugat eh. Doon ako frustrated. Kasi ang dahil oras na mga yan eh. Papadown mo isa, may lalabas na 8, down ka lang ng down. Gusto ko talaga malaman, tumigil kung sino yun. Yung mga ganyan, hindi nyo rin ba yan nakuhuli? Na-address yan. Oo. So kapag intellectual property infringement, ginamit yung logo ng show nyo, halimbawa, Oo. tapos hindi naman kayo yan, nati-take down nila yan. In fact, hindi na kami kailangan magsabi sa kanila. Maraming ginagawa si Meta and the other social media network, very protective sila sa intellectual property. Kung halimbawa yung language, let's say sinabi na, dito sa area na to tataas ang gasolina by 600+%. Yun, parang economic disruption yun. Yeah. Tinitake down naman nila. Ang problema lang, sa dami talaga. Yeah. May statistics sila na pinakita sa akin na 98% nalilinis nila proactively. Yung nakikita natin ngayon, mga 2% 2% pa na lang yun. Oo. Pero ang dami pa rin. Ang dami pa rin, oo. yeah. But I think the prevailing Ang dami problem pa rin. in terms of bullying is, hindi lang sa school limited ang bullying. When you go home, mas intensified yung bullying kasi na may online. Oo, online. 24 hours yung bullying. Oo. So, what are the parang symptoms if you see your child? Parang ano yung parang kailangan mong makita para malaman mong binubully yung child? Bigla lang nagbabago yung behavior. Kung dati nakita niyo yung bata na naglalaro, biglang Masayahin. isolated na, ganyan, nabubuli na. Second, pagka ba nagiging sila, palaaway, minsan, combative, minsan kasi sasabihin ng mga Defensive. magulang, sutil ka lang. Pero baka may nangyayari dun sa Kawawa naman. So, hindi kailangan nakakatulog. kausapin. Yan. So, kailangan kausapin. Oo. Sek, meron akong tanong. Kung halimbawa nabubuli ka online, saan sila pwedeng lumapit? Kasi kung wala siyang pangbayad, sisipin nyo, gagastos lang ako pag nagdemanda ko. Ang ending dead man na lang. Wala silang pangbayad ng abogado. May ganun ba tayo? So, meron kami yung padala nyo pa rin sa 1326, dict.gov.ph. Now, since lumalaki talaga yung issue na yan, binubuo namin yung action center namin for specific cases. Na nabuli ka, bibigyan ka namin ng advice, bibigyan ka namin ng legal prescription kung ano yung gagawin. Siguro hintayin nyo ng mga May. Physically, dapat buhay niya. Kasi dapat magpadala kami ng mga tao na eksperto sa mga ganyan. So, we will have that. That will be under the CICC or Cybercrime Investigation Coordinating Council. Yan, nako. Eto na nga, maliwanag ang sinasabi ng batas sa mga offenders ng bullying. Kaya dapat as a parent ay maging aware tayo sa mga signs kung nabubuli na ba yung mga anak natin, di ba? Let's protect our kids and no to bullying. Controversial ang issue ng bullying ngayon, lalo na ang cyberbullying. Naku, malapit sa puso natin yan. That's next on During our days, TikTokers, pag nabully tayo sa school, pag uwi natin sa bahay, we are shielded by the love in our homes. Pero ngayon, ang mga kabataan nabubully sa school, tapos pag uwi ng bahay, nabubully pa rin sa social media. Joining us tonight is a victim of bullying, Xander Ford. Okay, Hi, hello, Xander. Xander. Hi, Sander. Oo. Teka,
hindi na siya si Sanderford ngayon, right? Arizala na po ginamit ko. Hindi na siya yung Arizala. Ford. Opo. Sander Arizala. Arizala, yes, ma'am. So ang kwento ni Sander, alam ng lahat, parang papogi siya noong Yes, mga ma'am. panahon na pangupa siya. Pangu talaga. Hindi po. Okay. So hanggang sa nakita namin siya, transformation. Yes. One of the highest rating ever. Wow! Thank you, Ma'am Corina. Thank you. One of the highest rating ever. And then, lahat gusto na siyang i-guest. Biglang inaway siya. Okay, anyway, wag na natin banggit yung pangalan ng artista na nagalit sa kanya. At dahil sa bullying at saka sa trashing sa kanya online, na-diskaril ang karera. Tama? Ayun. Okay. O, okay. yan na yung mga tanong niyo. Okay, ang unang tanungan ko, paano ka nakabangon sa pagbubuli sa'yo? Anong ginawa mo? Actually po, nung first time ko po na mabully, kasi nung bata naman po ako, sanay lang ako yung bully lang ng mga kaibigan, gano'ng kaklase. Pero nung nabubully na ako sa social media, yung first time po as in, talagang nakakalungkot, nagkakaroon din ako ng parang, alam, may bumubulong sa akin na, ay, ano, ganito na, hanggang dyan ka na lang, wala ka na. Pero, merong isang taong lumapit sa akin na parang ganito yung gawin mo, ganyan. Ang ginawa ko po, nagbasa po ako ng Bible. Very good. Kahit hindi ko po hindi ko naiintindihan yung binabasa ko. Basta binasa ko lang siya hanggang sa nare-realize ko na parang, hindi na pala ako nasasaktan. Parang bakit parang si Lord lahat natanggap niya yung mga sinasabi ng ibang tao. Ako pa kaya na tao lang. So, Ano dun ba po, ang pinakamasahol na sinabi tungkol sa'yo? siguro po sa akin, Online? peki yung muka, yan, tag dito, bukod sa retoke, sa peki yung muka, may mga pangit ka dati, ganyan, yung buong pamilya nyo, ganun. So dinadamay na yung pamilya. Yes. Siyempre pag dinadamay na yung pamilya, medyo mas Yes masakit. po. How long did it take? Gaano katagal bago ka bago mo nalampasan yung Na-depress ka? umabot ba sa depression? Yes po. Oo. Actually po, na rin po ako, Psychiatrist. Opo. Tapos nagtitake din po ako ng medicine. Kasi nga, yun na yung parang may bumubulong na sa isip ko na parang, Hindi ka na makatulog. gusto ko mag-suicide. Ay! Yes, legit po. Meron ako as in ito, pero hindi to talaga as in tinotoo. Nagkaroon ako ng scratch kasi sabi ko parang talagang hindi ko na kaya kasi nga, hindi ko naman to yung pinangarap eh. Di ba? Ang pangarap ko lang na maiihahan ko sa hirap yung pamilya ko. And din yung pagkasikat ko po, biglaan lang din. So, na binigay ni Lord. So, yun po, nagulat lang ako. Sobrang yung nangyari sa akin, hindi ko maintindihan kung ano na ba yung paniniwalaan ko pa. So, yun po. May tanong ako kung naisipan mo tinangka mo, di ba? Sabi Opo, mo, yes nag-attempt ka. Anong nasa isip mo nung mga oras na yan? Like madilim, Yes, like may opo. bumubulong? Madilim talaga po ako. Tapos, parang may mabubulsa yun. Minom ka ng maraming medicine, gano'n. Kung hindi, maglaslas ka, gano'n. Kasi wala ka na eh. Parang kumbaga, you're nonsense, di ba? Wala ka ng kwentang tao, gano'n. Yung gano'n yung nasa isip ko noon eh. Kasi, isipin mo, nandyan ka na, sikat ka na, biglang babagsak ka ng ganito. Alam nyo ba na 30% sa mga suicide ng mga teenager dahil sa cyberbullying. So totoo yung sinasabi mo na mapupunta ka sa ganun. Ano kanila eh, di ba? Sasalita ka nila na ganito, tapos dinadamay yung mama mo. Lalo na ngayon, may anak ako, dadamay nila yung anak ko. So parang nandun ako sa part na parang, sana ako na lang eh. Parang wag nila idamay yung ibang tao eh. Mas masakit po kasi pagkasama sila. Pero bakit hindi mo na lang in-off yung mga comments? Pwede naman yun eh. Para Pwedeng hindi mo ganun. na nababasa, hindi mo nalalaman. Actually, before po, nababasa ko. Ngayon po kasi hindi na eh. Hindi na ako nagbabasa. Nilagay mo na yung settings. Na Hindi na po ako hindi na ako nagbabasa ng comment section. Meron na akong tiga-upload. Meron na akong team para mag-upload ng mga Social media videos. manager. Opo. Yeah. Kasi po, before kasi kaya talaga ako nabubuli kasi nga kasalanan ko din po eh. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo para i-bully ka ng mga netizens? Minsan po kasi meron po kasing pag mag-upload ka or magagawa ka ng isang content, minsan hindi ka nagtatanong, hindi ka, parang gusto ko ako yung masusunod. So meron kang nagagawa na isang content or isang bagay na hindi pwede sa social media. Ako that time po, hindi ako nagtatanong, talagang upload lang ako ng upload. Kaya yung mga tao, ayan, ganyan, kaya ka inaano ng mga tao kasi ganyan ka, ganito ka, hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig ng mga second, Opinion. Second opinion. But what about physical appearance? Is there bullying about your appearance still?
person po ba o sa social media? Sa social media. Opo, meron naman po. Madami. Anong sinasabi nila? Sabi nila po, hindi tunay yung ilong mo. Eh, alam mo namang hindi. Alam ko naman po hindi. Ka doon. Yes, oo. Kaya nga. Sasabihin nila, akala ko ba pinakinis ka na ni Ma'am Corina? Bakit lubak pa rin yung mukha mo? Nadamay pa Ganun. kami Damay na to. Dinamay mo pa. Kasi siyempre po, galing ako kay Ma'am Corina sa niya, doon ako nag-trending. Actually, ako, tinitake ko sa kanila, hindi ko naman sinabi na kuminis ako. Ang sinabi ko, gumanda lang yung itsura ko po. Yun lang yung sinasabi ko. Hindi naman sinabi na sobrang kinis mo eh. Lahat naman tayo may mga scars eh. Na hindi Pero talaga. napakagwapo talaga ng picture mo nung lumabas That time nung po, nakita legit kita. Talagang para kahit ako nabudol mo dun eh. Eh, parang, oh my God, ang Parang gwapo Marlo, nito. siyempre na-mention mo na uminom Opo, ka opo. para pang-support yun sa ano naman yung Mental mga iba health. pang support system mo? Ako po kasi mas gusto ko po ngayon mayroon akong anak eh. Doon ko binabaling yung, pag malungkot ako, pag nakakarinig ako ng hindi maganda, ng negative, titingnan ko lang yung anak ko, tapos gaganan-ganan, laro-laro lang po. Nawawala yung nawawala yung parang Nakalimutan mo. Lungkot. lungkot, yung inis ko sa mga sinasabi ng tao. Pero malaki pa rin nakita mo sa social media. Actually, hindi na katulad ng Hindi na tulad dati. ng dati. Pero okay naman po sapat. Kasi nagtrabaho na rin po ako ngayon eh. Nang normal po, like sales 9 to 5. marketing. Oo. Kaya ako sinasabi yan kasi yung bullying hindi mawawala yan eh. Sobra po. Andiyan pa rin sila eh. Kaya lang ikaw talaga yung magbabago. Kaya ngayon, kung nasasabi mo na yan, Yun naku, po. okay At saka, i-share ko lang sa ibang tao na talaga po, yung social media po is the source of crime. Kasi lahat dyan, nandyan ko naranasan na sa personal, sabi niya, pag nakita ka sa personal, babar. Oh, stop May mga ganun. Sorry po, may ganun po, sorry po. Pero legit po yan. So question, Naranasan ko po yun. eh kunyari, di ba, active ka sa social media, content, tapos doon ka talaga kumikita. Dahil nabubuli ka, tumating pa sa point na parang ayoko na nga mag-content. Yeah. Yes po. Actually po, before yung kay Ma'am Kay po ako na unang labas po, lahat ng followers ko talaga mataas. Yung iba po nung tinake down ko po sa sobrang sakit talaga nung mga nababasa ko. Blinak mo na lang sila. Hindi po, tinake down ko yung accounts ko lahat. Kahit kumikita lahat. Opo. Nag-up ka na lang ng bagong page, parang ganon. Kasi po, parang nakikita ko yung parents ko pag umiiyak sila na, uy anak, nabawasan namin sa ganito, sa ganyan. Sakit Siyempre, siguro. parang ang sakit po sa part ko na Ako ganun. sinasagot ko, Yeah. tapos tsaka ako siya ibablock. Sagutin mo muna. Kailangan mabasa mo Oo, na. Hindi na siya sinasagot ko din siya. hindi nakapalag sa'yo. Ako depende sa gising. Oo, Halimbawa, depende sa gising. Kung nagising ako tapos gusto ko silang patulan. Oo. Pero kung nagising ako parang, sino ba to? Dead ma. Pero pwede mo talaga i-block for your Yeah. own Sanity. mental health. Yes. Yeah, for your Protect sanity. your health. Congratulations, lagpasan mo lahat yan. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank O you. yan, ako, ginagawa ko rin sa asawa ko yan. Binablock Mo? mo? Sasabihin ko sa kanya, tapos sabay alis. Tapos, Yes, ganun. balik, sorry. Pwede naman. Akala ko binablock mo yan. Yan na. Maraming salamat Marlo at Thank good you luck sa po. pagtuloy-tuloy mong pag-aayos. Susunod, Roblox. Bakit controversial ito nowadays? Find out when we return here on... TikTok! Very controversial ang games app na Roblox ngayon. May mga gustong iba nito. Bakit kaya? Let's find out. Marami ba kayong kilalang mahilig maglaro ng Roblox? Lalo na po yung mga bata. Nanganib yang maban sa Pilipinas dahil sa umunoy panganib sa mga kabataan. Sa post ni DICT Secretary Henry Aguda, may mga ulat daw na ginagamit ng Roblox ng mga sexual predators para makapangbiktima ng mga Pilipinong minor de edad. Iniimbestigahan raw yan ng ahensya. Nagpadala ng formal na abiso ang ating gobyerno sa creators ng nasabing laro. Kung hindi raw sila makikipagtulungan at taaksyon, posible raw itong i-restrict o kaya ituluyang i-ban sa Pilipinas. Wala pa naman tugon dyan ang online gaming app na Roblox. Ang Roblox, isa pong laro kung saan maaaring gumawa ng kani-kanilang virtual worlds ang bawat user. Hindi lahat alam ang Roblox. Yes. Oo. Ano ba yung Roblox? Sino lang ang nakakaalam nito? So, yung Roblox, ang daming tao hindi alam na in the Philippines, ang laki ng user base niya. Worldwide, mga 100 million ang users, pero sa Pinas, nasa mga 40 million. And ang age range from 6 years old to 21. It's a game where other people can also create games on top of it. So, at saka pinagkakakitaan niya ng developer community, which is a good thing kasi natututo sila mag-create ng games. At the same time, they can make money. It fosters creativity in the young minds of the children. Pero bakit nagiging masama siya? Pag pinabayaan mo yung mga bata maglaro sa playground unsupervised, minsan nasasaktan sila. Yeah. At ang masakit yan minsan, pag walang
gate yung playground, May baka may mga nakapasok. predators na makapasok Which is dyan. meron talagang pumapasok. Which is meron. Kaya importante doon sa Roblox, like any playground, may parental supervision. Bakit wala pong security measures, yung app? Hindi ba pwede makialam ang Estado para maproteksyonan ng mga minors? So Ma'am Corina, meron naman. Ang tanong lang dyan is, sapat ba? Kasi pwede ka mag-create ng parents account, tapos ikakabit mo doon yung account ng anak mo. Sa amin, tingin namin, since very popular na siya at maraming gumagamit, parang any playground na masyado ng maraming mga bata, kailangan dagdagan natin yung protection. Safeguard. So yun yung ina-advocate namin. So ang ginawa namin, sumulat kami sa Roblox, sumagot naman sila. So we wrote to them a week ago, and tonight, darating daw sila ngayon sa Pilipinas at makikipag-usap sa amin this week. Kasi nga naman, Baka 40 maipasara. million ang 40 users. million. Million in the Users, Philippines. oo. Would you know, Secretary, do you have an idea how we rank in terms of usage sa buong mundo? I think we're one of the highest also. Oo, kasi kung 40 million. Next to the US. Next to the US. We're Pero second Sec, to the US. what is the worst thing that happened? Kasi may mga nabalitaan ako, parang may mga nagsisuicide. Paano humantong sa ganon? May mga documented case kami na hindi lang suicide. May iba tinatawag natin radicalization. Doon kami That's so actually dangerous. Mas nagulat. nakakatakot. So may isang storya nga, may isang high school student, teenager, na radicalize siya sa Roblox, bigla bang mananakit siya ng kapwa niya. Buti na agapan yon. So hindi lang sa Pinas, all over the world may mga ganyang situation. Kaya kailan pa ba kami aakto? Dapat we should Ngayon act na. immediately. When you say radicalization, paano yun? Paano chine-change ang mindset mo? Paano napapalitan? So, usually yung bata, isipin niya, ang kausap niya, kapwa bata. Tapos yun na, magsasabi na yung bata na, alam mo ba, masyadong naaapi yung isang segment ng society na ganito. Tapos biglang, yung ano niya, Brainwash. impressionable kasi yung bata Tapos biglang magsasuggest na siya ng action. Ang masakit kasi sa Roblox, pwedeng hindi sa Roblox nang yayari yung ganong conversation. labas Dinadala siya sa chat group. Sa ibang chat. Tapos after that chat group, yan, may mga Correct. meet up na sila. Ay, nako, may mga mga predators. Dalawa kasi ang anak ko. So buti na lang, yung dalawang anak ko, sila ngayon yung magkalaro. Ayun. Tapos yung matanda ngayon na nag-monitor, kaya naiwasan ko yung Roblox na yan. Is there something just inherently wrong with it? Yung Roblox mismo? Or it enhances creativity? Ano tingin mo? Ano yung JT? upside? I think that if it's not Roblox, there's Another. probably going to be another app that's going to be Yes. invented. There's probably going to be another app that's going to be invented. The platform itself, I feel, is very neutral. It's really who has Who the uses it. capacity and has the access to use it. So, importante talaga na kailangan meron kang community guidelines on kung sino talaga yung may access dyan and parental guidance. Malaking bagay talaga yung parental guidance. A lot of times kasi, the parents, para lang hindi mangulit yung mga anak, o hindi magkagulo, talagang sa pagpapalaki pa rin ng magulang yan. I feel, yun talaga yung pinaka-root ng lahat. Kasi kahit bantayan mo naman sa bahay, hindi mo alam kung anong Kung anong ginagawa ina-access. sa school. Yeah. During recess or in the house of their playmate. Hindi mo rin alam eh. Ano po itong controversial na Simbang Gabi? Yung game on Roblox reportedly taken down. Isa siyang game na pwede ka mag-create ng community mo. Magugulat ka, meron talaga nagsisimba. Minsan pari talaga yung nag-officiate. Yung iba, ina-exploit yan. Pero may mga legit na mga users naman. Namo-monetize ba yan? That's why Yeah. people Oo. get into it. And is it big money? Usually magulang ang gumagastos. Yeah, kasi may binibili sila Magulang, yung mga tama. coins monetary kung meron kang binibil. Tama. Pero ako, kasi yung anak ko user, hindi ako naglalagay ng payment information ko para bumili. And ang good thing dun sa anak ko is, pag maglalaro siya, Mami, can I play Roblox? Magsabi kong no, di siya maglalaro. Tapos, Mami, can I play Roblox? Tapos, okay naman yung grade, maganda ang chika ng teacher. Sige, go, 30 minutes lang. Alam niya. Sometimes, pag tapos na siya, ibababa na niya yung iPad, bibigay na niya sa akin. So, nasa control pa rin talaga. Parents. Ay, ako para sa akin, wag na lang simulan. Kasi it can be addictive. It can be hypnotic. Di ba? Aside from the dangers. Yun ang nakakatakot yung sinabi ni Sec na radicalization. Di ba, mami, nagpapalaki ka na pala ng terorista sa bahay mo, hindi mo alam. Di ba yung mindset na iibahin mo na mali yung ganito, tapos mamaya magsi-suicide bomber. Di ba? I mean, it's extreme. But it is not possible. It is still probable. Everything really boils down to parenting. Oo. Kasi Totoo yan. kung di man Roblox yan, marami pang lalabas siya. Kaya Correct. dapat tayong maging mapanuri sa paggamit
ng social media at mas lalong dapat ay under parental supervision ang paggamit ito dahil maaari ito ikapahamak ng ating mga anak. Up next, how to safeguard our kids' usage of the SOCMED. Next na yan dito sa Filipino children are among the highest consumers of digital content globally. Wow. Isa ang mga Pilipino sa pinaka-addict sa anything online. With reports showing they spend an average 34 hours per week or I think that's 4.8 very hours a conservative. day. Wow. Average lang yan, ha? Yeah. Paano natin as parents masisafeguard ang mga anak natin from the harmful effects of the internet? So, DICT, Secretary, kayo na ang magsabi. May anak po kayo? Oo naman. Oh, ayan. So, May- anong rule ninyo sa anak ninyo? Well, sa amin, offline-online parenting. Kung ano yung tamang panuntunin sa offline parenting, yung Ganun don't din. talk to strangers, don't give up your address or your name, Information. at always be guided by an older person, yun din ang panuntunan ko sa digital. So, hindi ka dapat na lalarga sa digital nang wala kang supervision, especially kung 6 to 12, yun, very vulnerable Oo, Secretary, like Australia, talagang pinasa na nila na 16 dapat below. 16 16 and below walang access. Oo. Do you think we should also copy? Yung age restriction, I'm for it. 16? 16 yung sa pag-aaral namin, ang pinaka-effective na hindi masyadong matanda, hindi masyadong bata. Yeah. May iba kasi 18, Yeah. may iba 12. So, dun sa hearing sa Congress and Senate, we've already sent our recommendation. Baka ang maganda ay 16. Yung Telegram. Nako, kasi Anong nangyari na sa very Telegram? controversial yung Telegram. Anong meron May mga dyan? sexual videos, Tama, oo. binebenta. Diba, a couple of weeks ago, G3, Yeah. yung na-interview Ang alam ko lang kasi natin. ang sa Telegram ko lang, the Telegram of my church Oo. and the Telegram of Bamakino. I swear, I'll show you. Okay. So nagulat talaga ako na may ganyan palang ganap sa Telegram. Oo. Anong prospects ng Telegram at take down? Ang Telegram kasi and most social media platforms hindi nag-ooperate sa Pinas. Hindi mo ba Yes. pwede pumunta sa SEC tapos sino yung kakusapin namin? Wala silang Correct. action center. Oo. So alam mo yung ginawa ko? Oo. Nagpunta ako sa Telegram. Ikaw nagpunta. Saan yung Oo. Telegram? Doon sa China. Telegram, hindi, yung Telegram, sabi nila nasa Russia, China. sabi nila nasa China. Hindi natin sigurado. What? Oo. So you know what I Pati did? yung address. Tinelegram ko yung, sinek ko sa website sino yung COO nila. Oo. Tapos Doon tinelegram nakita ko, mo siya. sumagot. Oo. In fairness to him, I introduced myself. Hi, I'm Henry Aguda. I'm working for the government of the Philippines. Yeah. Ito yung mga issue. Within 5 minutes, sumagot siya. Sir, Baka AI Are you sure yan. that's not AI? That's him. So, nag-ano kami nag-video call kami immediately the next day. nakita ko Sa, yan. sa amin naman, basta nakikikollaborate sa amin yung platform. Yeah. And they showed us na binigyan kami ng hotline, binigyan kami ng action line na diretso sa kanila. May pag-asa. May pag-asa. So ngayon medyo humupa yung issue sa Telegram. Binabantay namin. Yeah. Hindi, pakipaliwanag, very short. Bakit naging controversial ang Telegram? Kasi sa Telegram, like unlike other apps, pwede ka mag-attach ng malalaking Files. files. Oo. Yeah. At saka ano yung quality daw nun, high definition High talaga. def, oo. So doon na pumapasa-pasa. Ang useful use ng Telegram sa ating mga sa showbiz, magpapadala ka ng sample ng, di ba? Itong natin, TV show Body natin. one. Body Oh, one. Body Sa two. Telegram mapapadala mo. Sa iba hindi. Masyado sa malaki. So that's why they're able to post Oo. pornographic Tama. material and you can't take it down, di ba? We cannot take it down pagka nasa likod siya ng platform. Kasi dapat yung sa platform ang, website. ang nagbabantay. Pero may agreement na kami ngayon, if it's a content-based violation, Oo. sabihan namin sila, then they will take it down. Ay, Because kailangan Kailangan sabihan. kayo pa magsabi, wala silang self-monitoring. Monitoring. Meron, Oo. unfortunately, malaki talaga yung user base ng Telegram at iba-iba yung panuntunan ng iba-ibang bansa. Bansa. Kasi Sek, ito yung katanungan ko, sa YouTube kung gumamit ka ng music, Oo. alam nila right away Copyright yun. Copyright, tinitake down. Bakit ang Telegram, kunyari, if you use porn? bad words Oo, sa or the use of bad words, or music, di ba, na may copyright issues. Why can't they do it on their own? Kasi ang Telegram was designed as a chat. Hindi siya content moderator.
Okay. Yung problema kasi ayaw ni Telegram na sabihin na minomonitor yung usapan nyo. Oh. Di ba? Mahirap Privacy yun. Hindi mo settings nagagamitin kasi. yung Oh, chat. privacy. That's the problem. Oh. Kaya anonymize ngayon yung content. Unlike YouTube, alam mo na, yung content na yan, makikita lahat ng mga tao, kailangan i-filter muna nila. That's the predicament nila. At may chika ko sa inyo. O, anong chika mo? Sikat ang Telegram sa mga illicit affair. Yun na nga. Kasi ang dami niyang Private mga settings. mga setting para maging Private. ma-hide, private yung message. Alam na di ba? alam ni Alex Sabi lang. Sabi lang nila. And it's the most difficult to de-encrypt. Correct. Di ba? Yeah. Yes. Sabi Tama, nila. tama, tama. So, Yun pala yun. the Telegram, yan ang babantayan mo ngayon, roadblocks, ano pa yung mga binabantayan? Actually, lahat sila. Mga gaming Recently, may platform. decision kay Meta and YouTube na Addictive. nakaka-addict sila. Addictive, yeah. Plus, meron silang penalty for yung online sexual exploitation case sa New Mexico. Oo. So, yung binabantayan namin. Ang sa amin naman, together with my attached agency, CICC, NTC, and the rest, full court press kami dyan. Basta sexual exploitation of children, non-negotiable Yes, sa amin. for sure, We talk to yes. them, and they comply. So far naman, they comply. So dapat nating limitahan ang ating screen time to maintain a balance between online activities and our offline life. Yung tinatawag nating real-world life where we interact with real people, real events, and activities that hone our social skills. Stay tuned lang kayo dito sa Okay, TikTokers, time to share your takeaways on the episode. Di ba lahat naman tayo naging biktima na niya? Yes. Yes. Naging biktima ka na rin ba? Hindi daw, Bullying? Cyberbullying? Trashing? First of all, kasi hindi naman ako very active sa social media. Ah, that's diba? why. So hindi ako masyadong nababash, hindi rin ako masyadong nagpo-post. Oo. So for my sanity, 'di ba? Ay safe space, kumbaga. You get better at dealing with it. As you go along, parang mas madali na siyang i-handle. Oo nga. Ako Ikaw, gusto ko nang daanan yung kasi lagi natin mention yung mga magulang ng binubuli. Sana naman yung mga magulang na nabubuli that may identifier din tayo sa mga anak natin. Kung di bully ba, yung anak mo. nakakalimutan natin kasi ang lagi sinasabi natin, babait yung anak ko, pero paano kaya yung mga batang bully? Ano yung anong sitwasyon? Yeah, anong Dapat psychology pigilin nun? din natin sa Yeah. bahay na, uy, may sign na, huwag lang lagi sasabi na, anak, wag kang ingat ka sa mga bully. Baka naman pwede na sabihin anak natin na, Huwag kang anak, maging huwag kang bully." mambully. Yeah. Balansin natin, baka kasi mamaya nasa ating Hindi, anak sinasabi nila yung mga nambubuli, meron kasi silang pinaghuhugutan. Baka Yeah. sa bahay nila, May pinag- sila ang either may Kaya nga. may physical abuse Yeah. or may verbal abuse, kaya linalabas nila sa mga kaibigan nila. That's why for me, parenting is the number one. I'm not a Yes. parent. True. I don't know the first thing to raise a child. You're all parents in this panel. But parenting is a very important job. Ako, dalawa sinasabi ko. Dalawa anak ko eh. Sa office ang isa, sa school. Same Be nanay. kind. Same nanay. Yes. Be kind. Correct. Ibig sabihin, be kind yun. correct. Be kind. Whether in person or Oo, online. Be kind. Yeah. Be kind. That's so true. Well, I think yan ang conclusion natin, di ba? Ako naman, gaano ka man ka-busy sa buhay, kung ano man ang ginagawa mo, dapat meron ka talagang time silipin kung anong pinagkakaabalahan ng anak mo kasi baka mamaya may namimiss ka na, nabubuli na pala yan, or kung ano ng involvement sa kung ano-ano. So dapat maging alert tayo mga parents, ganon. Mga girls, on the lighter side naman, kanya-kanya na talagang problema tayo. Dati kasi problema natin, mga magulang natin, TV. Oh. Di ba dati, bawat Yung TV screen? Oo, Ngayon, Sa damukan. problema naman natin ngayon, yung computer sa mga bata, yung internet. Kaya Social media. generation by generation lang yan eh. Correct. Correct. And we have to adapt. O, kita nyo naman, dito sa TikToks, iniisip nyo pa lang amin ang pinag-uusapan. Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Ang makabulang kwentuhan na may halong tawanan, pampatabayan ng utak. At ang trip nyo, sigurado, trip din namin yan. Kaya mag-message na sa aming mga social media pages ng mga suggested topics nyo. Magsama-sama tayo muli next week sa 1PH na sabay ninyong mapapakinggan sa Radyo 5. Same time, same place, dito sa TV5. See you next episode, dito lang sa... TikTok!